So meron tayo mga kadarating lang na mga kasama. So let me just backtrack a little bit just to let them look, see the beginning of our presentation. So again, sa addition natin ng basic numbers, lahat ng ina-add natin, ang tawag dyan ay addend at yung pinaka-resulta niya ay tinatawag na sum. Para pag nagsasagot kayo ng word problems, alam nyo na kapag may binanggit na sum, yan yung total ng kanyang ina-add together. Okay? So, pag tayo ay nag-a-add, hindi natin yan kayang biglain. Isang column o isang linya muna ang gagawin natin at a time. No? At saka pag mag-a-add kayo, huwag kayong magmamadali. Kasi pag laging nagmamadali, malimit, magkamali. Ano po? Okay. So, katulad dito, yung 45 plus 395 plus 4,396 plus 890. Unahin mo muna tong mga nasa pinakakanan. So, pag nagsulat ka, make sure na pantay-pantay ang mga digit o numero. Ha? Kasi may mga tinatawag yan na place values. Di ba? Nung elementary, sabi nila, itong nasa pinakakanan mo, ones. Itong nasa katabi niya, tens. Nasa tabi niyan, hundreds, tsaka thousands. Kasi ito, pag binilang mo, 5, 5, 6 na. Pagka naman itong mga to, binilang mo, dinadagdagan mo siya ng value ng 10. Kaya nga tens ang tawag sa kanya. 40, 90, di ba? Ito naman, hundreds na to. 300, 800. At ito naman ay thousands na. So, dapat, kung ano yung mga magkakapareho ng place value, sila-sila lang yung i-add mo to avoid confusion with your answers. So ngayon, in-add na natin yung 5 plus 5 plus 6 plus 0. Ang sagot mo dyan ay 16. Yung 16 mo, hindi mo siya isusulat lahat sa baba o doon sa may sum area mo. No? Bakit? Kasi ito lang yung nasa place value ng ones. 'Di ba 16 yan? Yung 16, yung 10, dito mo idadagdag sa linya ng tagsa 10. At yung 6, dito lang yan sa linya ng tagwa 1. Okay? So 6 lang ilagay mo. And then, yung 1 mo, di ba 16? Yung 1 yan, i-carry over mo sa kaliwa. Sa katabi niya sa kaliwa. Diba? So yeah, meron ka ng 1 dyan. Sa mga nagsusulat ngayon, make sure meron kayong carry 1. Okay? Ibig sabihin, dalhin mo siya sa kaliwa. Carry. Okay? Bakit? Kasi idadagdag natin yan sa addends natin. So ngayon, uunahin mo siya ngayon sa i-add mo. Imbis na magsimula ka sa 4, unahin mo yung carry over mo kasi baka makalimutan mo yan mamaya. So magsimula ka sa tuktok and then work your way all the way down. So ngayon, mag-a-add tayo. 1, so yan, sulat nyo, plus 4, plus 9, plus 9, plus 9. Okay? Pag nag-a-add, huwag bibiglain. Ano po yung 1 plus 4? 5. Ano yung 5 plus 9? So kung halimbawa sa mo, V, ganito pa ako magbilang eh. Okay lang yun, no? Kung halimbawa naman, mas komportable kayo. Sa ngayon lang ha, we have 25 days to go. Kung halimbawa sabi niya, V, hindi ako komportable, gusto ko kasi 1, magbibilang ako ng isa-isa. Gusto ko ganito, 1, 2, 3, 4, 5. Ano kaya ganyan? Tapos gusto ko idadagdag ko yung 9, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Ganyan pa ako magbilang eh. Okay lang yan. Okay? Okay lang yan. It's okay kung ganyan ka magbilang. Ang mahalaga, kaya mong magbilang. Alright? Huwag mo intindihin yung mga katabi mo. Okay? Kasi yung mga katabi mo, wala rin na silang pakialam sa'yo. Gusto rin lang nilang pumasa sa exam. Okay? Wala pong tumitingin sa papel mo kasi pinoproblema din nilang pumasa. Alright, so kung ganito ko magbilang, okay lang yan. Simula ka sa 5. O 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O 14 yung naisagot mo ngayon. So nasa 14 ka na. Okay lang yun. Ha? So ito sabi mo 5 to. Ito 14. O yung 14, di ko alam yung 14 plus 9. Pwede kang magsulat sa gilid. Okay lang yan sa test booklet mo. Add mo to. Ano ba yung 4 plus 9? 13 yan. Carry 1. Okay? So 1 plus 1 is 2. O ito, nasagot ko na siya. 23.
Ngayon, 23 plus 9 naman daw. Ay, sige, pwede nating dagdagan ulit yan ng 9. Ha? Pwedeng ganyan. O, 3 plus 2, 3 plus 9 is 12. O, carry 1 ka doon. Carry 1 ka. Tapos, ibilangin mo yung carry mo na yan sa taas. So, 1 plus 2 is 3. So, ang sagot ay 32. Hindi nyo kailangan magmadali sa addition. Sabi nyo, kasi yung mga kaibigan ko, mabilis mag-add. So what? Mind your own business. Okay? So yan, 32 ang ating sagot. So yung 2, dito lang siya. Yung 3, i-carry over mo. Kasi belong naman yan sa kabilang place value natin na 100. Okay? So ngayon, hundreds naman yung i-add mo. Di ba may carry over ka dyan na 3? O ngayon, i-add mo sila. 3 plus 3 is 6. 6 plus 3 is 9. And 9 plus 8 is 17. Okay. So yung 17 na yan, hold on, let me just go back. Ibuburahin ako dito, may nakaharang. Ayan. So yung 17 natin, yung 7 lang isusulat mo sa baba. Yung 1, i-carry over mo sa kaliwa. So nasa ibabaw dapat yan ng 4. Okay? So tingnan nyo yung nasa board. Dapat ganito ang itsura ng nasa papel nyo ngayon. Sige nga. Okay ba? Pantay? Ang sagot natin so far, nasa 726 tayo, ha? O, ngayon, i-add mo yung 1 plus 4. 1 plus 4 is 5. Dahil wala naman yung carry over, lagay mo na yan dyan. So, anong sagot natin? 5,726. Very good. Okay, so meron na tayong sagot. Congratulations, ha? Now, you try it on your own pagkatapos na yung ating Zoom session. O, diba? So, yan po yung addition natin ng full numbers. Paano naman tayo mag-add V ng merong decimal? Okay, kasi marami ding nalilito dyan eh. Paano ba yung may decimal? Paano yung pag-add niyan? Yan ba yung binibilang ang decimal points o dapat ba magkakatapat yan? So, don't worry, yan po ang ating gagawin sa susunod. So, ganyan tayo mag-aaral dito sa AMV, no? Sinusuyod natin yung pinakamadali kasi pampataas yan ng self-confidence. So, ganito lang po yun. Pag meron kayong, okay, sorry, na-distract ako sa isang pumapasok sa kwarto natin. Ha? So, pag meron kayong ganito na hindi magkakapareho yung kanilang dami ng decimals, no? Halimbawa, tingnan nyo to. Ito, dalawa ang decimal point niya. 45.20. Ito, dalawa din. 0.25. Ito naman, tatlo. No? So, huwag kayong mawindang dyan. Hindi nyo sila dapat i-align sa pinakakanan. Pag may decimal na, dapat yung mga decimal nyo magkakatapat. Ganyan. So, kung nakita nyo, paano yun, V, alanganin yung 6 walang katapat, okay lang yan. Wala kang i-add sa kanya, i-bring down mo lang siya. Tapos ngayon, i-add mo na to, yung 0.2, 0.2, at saka, itong 0, itong 5, at saka itong 2. I-add mo na yan. So, 0 plus 5 is 5, and 5 plus 2 is 7. Wala tayong carry over. O, dito ka naman sa 0.2 plus 0.2, 0.4 plus 0.1, edi 0.5. Wala na naman tayong carry over. So, ito naman, 5 plus 5 is 10. 10 plus 3 is 13. So, lagay mo yung 3, tapos carry over mo yung 1 dyan. 1 plus 4 is 5. Yan ay sagot natin, 53.576. Ayan. Sabi ni Jean, di ako makapasok sa Zoom. Jean, punta ka po sa sa Google Classroom, ha? Wala ka po sa waiting room, Jean eh. Jean. Ayan. Sa Google Classroom, Jean, nandun ang Zoom links natin. I posted it 3 times. Ha? Pakicheck mo po yan. I-click mo po yan. Ha? Okay. Kumusta naman yung mga estudyante ko dito? Batch 3A, 3B, 3C, 3D, mga passers ng March 3. Gising pa tayo sa addition. Are we still awake? Yes po. Buhay pa, Yes. ma'am. Buhay na Yes, buhay yung ma'am. gising na Yes gising. po. Oh. Alam nyo ba ang Buhay mga na estudyante? buhay. Buhay na buhay, no? Buhay na Alam yung buhay mga po, ma'am. estudyante ko, dalawa sa kanila nasa trabaho pa hanggang ngayon. Yung isa, alas 8:30 ang labas. Yung isa naman hanggang alas 10. Pero talagang ginagawa ng paraan para makapag-aral. Kasi nga, Laban. laban lang kasi last CSE na to, di ba? Ay, namnamin na natin yan, na ito na ang huling Achieve to El the Bimbo ng laban. CSE. Di ba? Laban lang tayo. Okay. So, tapos na tayo sa addition. So, ibig sabihin yan, out of the way na yan. Hindi nyo na yan iisipin pagdating ng
exam. Okay? Marunong na kayong mag-add, marunong na kayong mag-carry over. Alam nyo na rin kung anong gagawin nyo kapag merong decimal. So, ibig sabihin, pag may decimal, hindi nyo isasagad sa kanan. Pagpapantay-pantay nyo yung mga tuldok. Okay? Sa mga estudyante ko, meron tayo sa Google Classroom na quiz. Ha? Meron tayong quiz on addition. So, as I mentioned earlier, tapangan ng loob. Kunin nyo yan. Wala yung deadline. Pero, when you're ready, when you have mustered the courage to do something on your own, you are helping yourself become brave in taking the CSE on March 3. Kaya niyo yan. Kung gusto niyo naman, kasabay niyo yung mga kaklase niyo, pumunta kayo sa GC, mga mates, sino dito ang gustong mag-quiz? Schedule natin yan bukas, sabay-sabay tayo. Pwede rin ganun, Punta naman tayo sa mundo ng subtraction. So kung kanina sa addition, nagdadagdag tayo, dito naman sa subtraction ay nagbabawas. Parang butuhan lang. Dagdag bawas. Okay. Sa subtraction, uunahin din natin lagi yung nasa pinakakanan. No? So halimbawa, meron tayong 5,283 minus 4,151. So yung nakita nyong slides ngayon sa mga estudyante ko, nasa Google Classroom po ito ha. Yan. Para kung gusto nyo siyang i-review na mag-isa, kayo lang nang kayo magsuswipe ng slides na yan para at your own pace. Doon naman sa mga nanonood sa Facebook, kung gusto niya ng ganitong klase ng pag-aaral, join us. Meron tayong batch 3D. Kayo po yung 1 month maghahanda. Meron din kayong 10-day final coaching. Yan po ay 3,000 pesos pero nag-release ako ng promo today. Mamaya sabihin ko sa inyo kung magkano yan. Anyway, so dito muna tayo sa ones. Ano yung 3 minus 1, mga kasama ko? What's 3 minus 1? 2. 2. Wow, ang galing. Okay, so isulat mo yung 2. Next, what's 8 minus 5? 3. Yun. Ano naman yung 2 minus 1? 1. 1. Ano yung 5 minus 4? 1. Yun. So, anong sagot natin? 1,000? 1,132. Wow, sisiu. Congratulations. So, di ba? Oh, Yes, ikaw ma'am. naman ang mag-practice niyan on your own. Paano naman yung magbabaro-baro, Yan yung kinakakamot natin ng ulo natin nung tayo ay bata pa. Nung nauso na ang calculator at tayo meron na ring smartphone, hindi na natin ginagawa to. Kaya nga lang, ang CSE talagang ayaw niya pang mag-allow ng calculator. So, pagtagaan lang natin tong subtraction. Pangako ko sa inyo, sulit na sulit yung oras nyo dito. Okay? So, paano kung mas mababa naman yung binabawasan mo? May tanong naman ako sa inyo dito. Naranasan nyo na bang manghiram? Naranasan nyo ba manghiram sa isang taong walang pera? Diba? Usually, pag sobrang bait, sabi niya, kulang tong nasa akin eh. Humihiram ka ba ng 200? Meron lang ako 100. Sige, tanungin ko yung kapatid ko kung may 100 siya, baro siya doon, di ba? Para ikaw naman yung mapahiram. So, ganun din lang yon Parang utang lang yung baro-baro natin, sige. Pag kulang siya, manghihiram tayo. Halimbawa, meron tayong 5,283. Babawasan ng 4,157. Ang yung una nating digit, pornada agad. 3 minus 7. Ito yung tatlo. Bawasan ko daw ng 7. Di ba sira ulo, Chos? Di ba nakakainis? Ngayon, dahil kulang yan, manghihiram tayo sa 10. Manghihiram tayo sa 10. Bakit ba tayo pwedeng manghiram dyan? Tandaan ninyo, itong 8 na ito, ang value niyan ay 80. 'Di ba? 80 yan eh. So, since kailangan nating magbawas dito sa 5,283 ng 4,157, pwede naman eh, di ba? Kasi mas malaki naman yung 5,000 kesa sa 4,000. Dito lang tayo nabalaho ng konti kasi 3. Ngayon, itong 3, okay lang siyang mangutang sa 8. Bakit? Kasi nga 80 ang value niyan. At itong 2 na yan, 200 yan, Huwag niyong iismo din yan. At itong 5, 5,000 yan. Kaya pwede kayong mangutang dyan. Okay? Naintindihan po? Maliwanag tayo? Maliwanag. Walang sama ng loob yan. Okay. So, itong 3 minus 7, ano sinasabi natin elementary? Cannot be. What do you do? Sabi nyo nga, borrow 1 from 8. 8. Ano mangyari sa 8? 8 becomes? 7. 7. Okay. So, itong 3 magiging 13. Ba't naging 13? Remember, 80 to kanina. Binawasan mo ng 10. 10. So yung 10 na yan, dito napunta. Yan, 10 yan. Okay? 10 plus 3 is 13, di ba? Okay. Hindi kasi yan napaliwanag dati ngayon, alam na natin.
So ngayon naging 13 na siya. Ano naman yung 13 minus 7? 6. 6. Oh, proud na proud tayo. Alam ko yan. 13 minus 7 is 6. Sisiw. Okay. So 6 yan, ha? Okay. Good job, everyone. Alam niyo yung pagre-recite ng sagot, nakakatulong yan sa pag-boost ng inyong confidence. So yung 8 natin magiging 7. Yung 3 magiging 1, 13. Saka natin siya ibabawa. So 13 minus 7 is 6. O ngayon, sa kapitbahay naman tayo. Yung kapitbahay natin, kailangan nating magbawas ng 7 minus 5. Ano yung 7 minus 5? 2. 2. Okay, wala tayong problema dyan. So 2 lang yan, ha? Okay, yung susunod natin, 2 minus 1? 1. Okay, 5 minus 4? 1. 1. So, naging 1,126 ang ating sagot. May questions ba so far sa pagbabaro? May questions sa Wala mga po. kasama ko dito? Maliwanag? Wala po, ma'am. Okay. Kumusta? Masyado bang mabilis o carry lang yung pacing natin? Carry lang. Okay lang, Carry ma'am. Okay lang. lang po. Carry Okay lang bells. po. Okay. Ayan. So, ang gagawin naman natin ngayon, paano kapag borrowing from zero? Minsan nalilito tayo dyan, so titingnan natin yan. Sabi ni Annabel Cabulay de Salia, good evening, ma'am. Di ako makapasok sa Zoom po. Annabel, pakipuntahan mo yung Google Classroom. Diyan po nakalagay ang ating mga link. Kaya sabi ni Raquel Punzalan, naimbag nga rabi, ma'am. Naimbag nga rabi din sa'yo, Raquel, pati sa mga kababayan nating Ilocano sa norte. Yan. Sa may Amianan. Okay. Si Myra Joy Alcatra Macul, Jamie Iliwambas ay nandito. Ayan, good evening po pati si Juvie Villegas. Alright, so borrowing from zero naman tayo. No? Paano kung zero naman yung hihiraman natin? Okay, so pwede ka ba manghiram sa zero? Parang it does not make sense. Zero na nga hihiraman mo pa. Tandaan natin, meron po silang iba't ibang place value. So halimbawa, tingin kayo sa board. This is 1,190. Diba? So yung 1,190, pwede ba natin bawasan ng 76? Yes or no? Yes. Pwede. Yes po. Okay. So itong nakikita natin na 0 minus 6, pwede po yan. Kasi anong value nitong 9? This is 90. 90. Yan. Okay. So yung 90, kaya niya bang magpautang ng 10? Yes. Kaya, di ba? Okay. So, yung 0, pwede siyang umutang dito. Okay? Pwede siya. So, magbabaro tayo ng 1. Sabi niyo nga, 0 minus 6 cannot be. 0 minus 6 cannot be. Borrow 1 from Borrow 1 from 9. 9. Ano mangyari si 9? 9 becomes 8. 8. Okay. So, ngayon, yung 0 mo naging 10. 10. Ano naman yung 10 minus 6? 4. 4. Okay. Ngayon, ano yung 8 minus 7? 1. 1. Okay. Anong gagawin ko sa 11? Bring down. Bring down. Galing. So, anong sagot natin? 1,000? 140. 1,114. Okay. So, dapat kakausapin yung sarili nyo habang nag-i-exam kayo, ha? Sabi nyo, 0 minus 6 cannot be. Kailangan. Kasi kapag puro ka imagine, ang daming kasabayan ng imagination mo. Di ba? Ganyan ka-powerful ang brain nyo. Buti sana kung ini-imagine mo, ito lang, wala nang gugulo. Di ba? Ngayon nga, magkakausap tayo, may iba kang iniisip, di ba? O, umamen, sino ngayon nag-iisip ng trabaho? Type letter T. Sino nag-iisip ng ulam? Type letter U. Sino nag-iisip ng Meralco? Type letter M. Water bill, W. Internet bill, I. O, di ba? Baon bukas, letter B. So, huwag kayong basta mag-imagine at manahimik dyan. Kailangan nyong tulungan ang sarili nyo sa proseso ng pagkakalculate. Lalo na kung hindi tayo sanay mag-imagine lang. Tulungan ang sarili. Kita nyo na, may mga umamin. Nag-iisip ng trabaho si Raquel, si Reggie, si Ruth. Diba? Annabel, class code. Ako, Annabel, ang class code po natin ay nasa welcome email po. Okay? O, sige. So, sabi nyo nga to, 0 minus 6 cannot be. 0 minus Minus 6 6 cannot be. 0 minus 6. Okay, sabihin nyo, borrow 1 from 9. 9 becomes Borrow 8. 1 from 9. Borrow 1 from 9. 9 becomes 8. Yan, ganyan tayo mag-uusap. Pwede nyo rin gawin yan sa native language nyo. Pwede kayo mag-Ilocano, Cebuano, Chabacano, Tagalog, Waray. Basta naiintindihan ninyo. Ang mathematics, hindi kailangang English. Tulungan ang sarili. So ngayon naman,
Nag-minus na tayo. What is 8 minus 7? Yan na. So, alam na natin yan. Sinunod-sunod na natin siya kanina, di ba? O, ngayon, paano naman kung magkakatabi yung 0? O, sino ditong nalilito pa pag magkakasunod yung 0? Type letter L for medyo nalilito pag magkakatabi ang 0. Sabi ni Juvie, nag-iisip ng Meralco. Sabi ni Denmar, letter P, nag-iisip ng pera. Very good. Independent. Okay. Mabilidad. Nag-iisip ng pera. Okay. So, meron pang nalilito. Ito na po ang pangako ko sa inyo. After ng session natin, kayang-kaya nyo na yung magkakasunod na 0. So, halimbawa, 1,100 minus 76. Ang tanong ko sa inyo, pwede ba nating bawasan ng 76 ang 1,100? Yes. 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 Okay. So, ngayon, ang value po nitong 0 na to, yan ay 10. Mm. Okay? Ang value ng 1 na yan ay 100. At ang value ng 1 na to, bakit 100 din yan? 100. At ano pong value ng 1 na to? 1,000. Okay. At ang value nito ay 0 lang. No? So, definitely, itong 0, pwede siyang manghiram dito, di ba? Yes. Oo. Pag humiram tayo ng isa dyan, humiram tayo ng isa. O, niligay mo dito. Ilan ang matitira dito? 9. 9. Ayan. So, magiging 9 na siya. O, syempre ito, nanghiram din siya sa kapitbahay niya. So, ito, mababawasan mo na naman siya, di ba? So, ganun po yon. Utang-utang system tayo sa kapitbahay. Bawas ng bawas. Okay? So, himay natin. 0 minus 6. Sabi nyo, 0 minus 6 cannot be. 0 Zero minus minus 6 6. cannot Anong gagawin natin? Borrow borrow 1 from Borrow 0. 1 from from 0. 0 Mm. becomes 9. 9. 90. Yan pong 9 na yan, humiram din yan dito. Yes. Humiram din yan dyan. So, yung 1 magiging 0. Zero. Ayan. Diba? So, ito, wala na siyang hiniram dyan kasi sapat naman yung 1 eh, di ba? Yes. Okay, so ngayon, ano yung 10 minus 6? 4. 4. Ano yung 9 minus 7? 2. Ano, yung 10, i-bring down na lang natin. Bring down na lang natin yan, di ba? Okay, kumusta? Naliwanagan tayo. Maliwanag Yes, mas. maliwanag pa sa 1. Ayan po. liwanag pa sa kislap ng iyong ngiti. Nax! Ganun. O, ulitin natin ha. 1,100 minus 76. Pwede, hindi pwede? Pwede. Pwede. Okay, so 0 minus 6, can or cannot be? Cannot be. Cannot Pwede. be. Parang Borrow 1 bawal na from 0. pag-ibig. Okay, anong gagawin natin? Borrow 1 from Borrow. 0. Borrow 1 from Zero. 0. 0 becomes 9. 9. What happens to 1? 1 becomes Zero. 0. Ngayon, yung 0 magiging 10. 10. Okay, 10 minus 6 is what? 4. 9 minus 7 is what? 2. 2. Anong gagawin ko dito? 0. Bring down. Bring down. Congratulations! Naliwanagan na po tayo dyan, ha? So, wag na wag kayong matatakot. So, kung tinype nyo ngayon ang letter L kasi nalilito pa rin kayo kahit konti, what you need to do is repeat, no? Mag-practice kayo na mag-practice. Halimbawa, lunch break nyo bukas. Siguro naman hindi kayo isang oras kakain, no? After 30 minutes kumain, maglabas kayo ng maliit na notebook, scratch paper, tissue, mag-practice kayo. Practicing ko nga yung 100 minus 11. Kasi kayo naman alam nyo ang sagot dyan ay ano? 100 minus 11 is 80? 9. 89, di ba? So ngayon, papracticein mo siya ng nakasulat. O, sabi natin, 0 cannot be, borrow 1 from 0. 0. 0 becomes 9. 9. And 1 becomes 0. 0. Ayan, 10 minus 1 is what? 9. 9 minus 1 is what? 8. O yan, practice ka. Tapos sundin mo naman, gawin mo 1,000 naman para masanay ka. Tapos subukan mo yung mga medyo mag 111 ka naman. Ano kaya, try mo yung 378. Or, itry mo naman yung ganito, 1,003 minus 38. Mga ganyan. Ha? So, you have to challenge yourselves para kahit anong iba to sa'yo pagdating ng testing center. Hindi man instant yung sagot mo, you know what to do. Tsaka hindi ka naduwag kasi napagdaanan mo na siya before. Diba?
Diba, no? O, kumusta ang level of confidence natin pagdating sa pag-add at pagsa-subtract? 1 to 10 with 10 being the highest. 10. 10. 10. Okay. So, yung tinuro ko sa inyo sa decimals kanina, ayan, yung sa decimals, ganun din sa subtraction. Dapat magkakatapat yung mga decimal bago kayo mag-subtract. Okay? So, punta naman tayo sa mundo ng multiplication. Okay. So, sa multiplication naman, sabi natin sa addition, tayo ay nagdadagdag. Sa subtraction, tayo ay nagbabawas. Sa multiplication naman, tayo ay nag-uulit ng value ng isang numero. Okay? So, ang multiplication natin, kaya natin gawin yan ng horizontal, no? Parang nung elementary tayo, 1 times 2, 1 times 3. Pero kapag nagdodoble na yung digits natin, meron siyang ibang format, yung vertical na tinatawag, no? Ito na siya, nag-vertical na siya. So, hindi natin kailangang sauluhin, pero ang kailangan nating tandaan para na rin sa kapag tayo ay nag-answer ng word problems, ang tawag po sa sagot ng multiplication ay product. Okay? Para kapag nakita nyo sa exam ito, the product, ayan, nagsulat na po ako, of 2 integers, ganyan, less, mga ganyan-ganyan, at least alam nyo, ito, ang translation nito, ito ay total ka after mong mag-multiply. Okay? Ayan. So, yan po ang ibig sabihin ng product. Hindi po ito produkto. Ibig sabihin yan yung resulta pag ikaw ay nag-multiply. Ngayon, paano ba V kapag dalawa na yung minumultiply natin? Ang gagawin po natin dito para hindi tayo malito, magsisimula kayo dito lagi sa pang-multiply natin or yung multiplier. Tapos huwag nyo syempre siyang sabayin. O, pag tinanong ko ba kayo ngayon, what is 1937 times 86? Masasagot ba natin agad yan? Yes or no? Hindi. So, one at a time. Okay? Kaya nga po nung nagsimula kayo, sabi ko mahalaga na simutin ninyo ang multiplication table. Lalo na yung mga natatalisod kayo. Katulad nito, 6 times 7, 7 times 8, mga ganyan. Okay? So, ito muna, yung 6 muna ang papang multiply natin at yung bawat sagot natin papunta sa kanan. Okay? So, yung pang-multiply natin ay 6. Ano po ba yung 6 times 7? 42. 40? 2. 42. So, yung 2 ilalagay ko dito. Tapos yung 4, i-carry over ko dyan. Carry ang 4. Ayan. So, ngayon, yun namang 6, i-multiply ko, pakaliwa naman. Sa 3 naman siya ngayon. Ano yung 6 times 3? 18. 18. Tapos ito, i-add ko yan. Ano yung 18 plus 4? 22. 22. So, yung 2 ilalagay ko dyan. Carry na naman ako ng ano? 2. 2. O, ito naman, 6 times 9, ano yan? 54. 54 plus 2 is 56. 56. O, carry 5 naman ako dyan. O, ano naman yung 6 times 1? 6. Plus 5 is 11. 11. O, tapos na ako dyan. Ibig sabihin, 1,937 times 6 is ito, 11,620. Yun po ang ibig sabihin yan. Ngayon, ang i-multiply naman natin ay itong 8. So, sa 8 naman tayo, 8 times 7. Dahil yung 8, ang pinapang-multiply natin, yung sagot natin dapat dito natin itatapat sa column ng 8. Ha? 2. Ganyan, ha? Okay. So, anyways, gets na po natin yung proseso. O, ngayon, i-step by step natin ulit, ha? So, 6 times 7, ang sagot natin ay 56. 7 times 6 is 42. 42. Okay. So, yung 2, ilalagay natin sa product line. Tapos, yung 4, ano gagawin? Remainder. Ay, Carry over. Carry Carry over. over. Okay. So, tapos na tayo sa 7. Ngayon naman, 6 times 3. 3. Ano yung 6 times 3? 18. 18. So, i-add naman natin dyan yung carry over natin na 4. 18 plus 4 is 22. 22. So, yung 2 ulit ang isusulat ko dito. Tapos, may carry over ako na 2. 2. O, ngayon naman, tapos ko na yung 7, tapos ko na yung 3. 6 times 9. 54. 54. Idagdag natin yung carry over na 2, magiging
56. 6. Yung 6 isusulat ko sa product line. Ano gagawin ko sa 5? Carry Carry over over. ulit. Okay, so tapos na ako sa 6 times 7, 6 times 3, 6 times 9. Ang susunod ko ngayon, 6 times 1 is what? 6. 6. Plus 5 is what? 7. 11. Okay, so ang sagot natin sa 1,937 times 6 is 11,000. 1,620. Yes. So ngayon sa 8 naman tayo ha. Dito sa 8, okay, dito sa 8 natin, itatapat natin yung ating sagot sa ilalim ng kanyang column. Now, tingin po kayo sa board. Pansin nyo, meron na tayong mga carry over dito, di ba? Minsan, kailangan mo na naman maglagay ng carry over sa ibabaw, di ba? So, make Yes. sure pag nagsusulat kayo, pantay-pantay ang carry over. Ha? So, pag nagsusulat kayo ng number, huwag niyong bibili sa 1937 times 86. Ay, sus Mariosep, paano na yung carry over natin yan, ha? Magsanay po kayo na kalmado. 1,937. Sulat nyo nga to. Times 86. Okay? At ang mga carry over nyo, ipantay ninyo doon sa tamang column. Bakit? Kasi minsan na mental block tayo, di ba? Sino na mental block dito? Type letter M for mental block. Or sa mga may microphone, mag-unmute. Sino na mental block sa inyo? Sa mga may microphone. Wala. Minsan, di ba? So, minsan parang, ha? Nasaan na nga ba ako? So, kailangan mong balikan yung minultiply mo kanina. Di ba? Okay lang naman yun. Basta maayos yung pagdalagay mo ng carry over. Kasi ano nangyari kapag mali yung carry over mo? Umuulit ka na naman. Ay, mali. Ito, ulitin ko siya. 1,000 na. Ganon, di ba? Paulit-ulit ka. So, hindi natin concern yung time. Ang concern natin yung inyong energy and confidence level. Hold on po. Okay? So, make sure na pag nagsusulat tayo, huwag tayong magmamadali sa number. Okay? Bakit? Kasi kulang ako sa oras, ha? Sabi ko po sa inyo, never na ninyong iisipin ang time during the exam. Why? Kasi pag lagi mong inisip ang time, ano ba yung time? Di ba merong second? O, ibig sabihin, bawat patak ng segundo na iniisip mo, wala akong time. Wala akong time. Wala akong time. Wala akong time. So, imbis na nag-focus ka dito, ang isip mo nasaan? Nasa oras. Mas lalo ka matatagalan. Don't worry about time when you are taking the test. Kasi ang trabaho ng proctor mo ay siya magpapaalala sa'yo kung ilan na lang ang natitira. Kaya, huwag kayong matatakot sa proctor. Magpasalamat kayo, merong nagpapaalala. Binayaran niyo po yan. Okay? So, going back sa ating pagmumultiply, dito na tayo sa 8. Okay? So, ano pong 8 times 7? 56. So, yung 6 ilalagay mo sa column ng 8 kung ano man yung pinapang multiply mo. At yung 5, anong gagawin? Carry over sa 3. ibabaw ng 3 na nasa ibabaw din ng 4. 4. Yan. Okay, very good. Ngayon, dito naman tayo sa 6 times 3. Anong 6 times 3? 18. 18. Plus 5. 23. 8 times 23. 3. Not 6. 8 times 3. 24. Okay. 6 times 3 is 18 plus 5 is 24. Okay. So, yung ating sagot na, teka muna, 8 times 3 is 18 plus 5 is 23. Bakit 24 yung nakalagay dito? Teka, babalikan ko na lang. We'll just do it. 8 times 3 plus 24. 5. Wait lang. 24. Alisin ko lang to. Tama pala. O nga naman. 8 times So ulit. 6 times 3 is 18 plus 5. Ba't pa 4 yung ako? Plus 5 is 29. 29. So ito na yung 9 natin. So merong carry over tayo na 2. Okay. So natin ilalagay yung 2 sa ibabaw ng 2. 9. 9 na nasa ibabaw din ng carry over na 2. Okay. So dapat ganito yung itsura ng papel natin. As much as possible. No? Huwag niyong gagawin niya na, carry over ko pala yung 2, i-recycle ko na lang. Huwag po. Kasi malilito kayo pag yan ay binalikan ninyo. Okay, next. Tapos na tayo sa 8 times 7, 8 times 3. Punta naman tayo sa 8 times 9. Ano yung 8 times 9? 72. 72. Plus, carry over na 2. 74. Okay. So, yung 4, ilalagay ko sa baba. Yung carry over natin na 7, nasa ibabaw ng
1. 1 na nasa ibabaw ng 5. 5. Ayan. So, tapos na tayo sa 8 times 7, 8 times 3, 8 times 9. Punta naman tayo sa 8 times 1. 1. Ano yung 8 times 1? 8. 8, Plus carry over, 7. magiging, okay. 15. So, ayan. 15. 15. Okay. So, ngayon, meron na tayong 6 times 1,937. Ang kinalabasan po ay 11,622. Meron tayong 1,937 times 8. Ang kinalabasan ay 15,496. 15,196. So, very good. Make sure na ito po ay laging walang katapat. Ano? Tapos kung sakali man na meron pa kayo dito na hundreds, dito naman siya isusulat yung una. So, ibig sabihin yan, ito yung number nyo, yung mga sagot. Kunyari lang ha, naging 3 yan. So, dito ka maglalagay ng 7, ng 3, ng 9, at saka ng 1. So, laging walang katapat yung nasa pinakakanan na space. Ganyan po yan ha. Huwag kayong mauok-ok. Okay. So, now, ang gagawin natin dyan, i-add natin silang dalawa. No? I-add na natin yan. So, as we do with addition, inuuna natin yung nasa pinaka-kanan. No? So, yung 2, walang katapat. Anong gagawin ko dyan? Baba. Bring down. Baba lang. What is 2 plus 6? 8. 8. 8. Okay. What is 6 plus 9? 15. 15. So, baba ko yung 5. Carry over na 1. 1. Okay. 1 plus 1 is? 2. 2 plus 4 is? 6. 6. Okay. 1 plus 5 is? 6. Okay. And then, ano gagawin ko sa 1? Bring down. Bring down. Okay. So, ang sagot natin ay? 166,582. Okay. Congratulations. Ha? Paano naman po kapag magmumultiply tayo ng merong decimal? Sino sa inyong nalilito sa multiplication with decimal? Type letter D. Or nalilito sa multiplication with decimal. Patingin po. Okay. So, ito kasi hindi natin ginagawa araw-araw. So, natural lang na malito. So, don't be too hard on yourself. Okay? Anything that you don't do for a long time can be confusing. All right. So, let me just share my slide on multiplication with decimals. It's just taking a while. Ayan. Pupunta ako sa aking Zoom. And my Zoom seems to freeze. Ayan. Okay. Ito na yung math natin. Let me share it. Share it habang mainit. Slideshow na tayo. Okay, hello sa mga 68 na nanonood sa atin sa Facebook Live. I-share nyo lang po ito sa mga public ha, wag po sa private. So, ang pag-multiply po kapag meron na tayong decimal, kung ano lang po yung pagkakasalansan natin pagka-vertical, no? Hindi nyo na kailangang pagpantayin ang mga decimal. Okay lang yan, B, kasi wala namang decimal talaga yung 123. Mali po. Ang 123 ay isang whole number. At ang mga whole number, ang decimal nila ay nasa pinaka-kanan. Pero in this case, bakit hindi natin pinagtapat yung decimal? Kasi po, nagmumultiply naman tayo eh. Meron tayong gagawin dyan later on. Ready na kayo sa multiplication with decimals? Ready na? Yes, ma'am. Yes. Okay. Ready. So ngayon, uunahin natin i-multiply yung 5 times 123. Ano ba yung 5 times 3? 15. 15. Carry 1. Okay. So, ayan ha. Anyways, ang naging sagot po dito ay 4,305. So, ngayon, tatanungin nyo sarili nyo, ilang decimals yung ginamit natin dito sa 123 times 3.5? Isa lang. So, from the right, isa din lang yung gagawin natin. Ibig sabihin, maglalagay tayo ng tuldok sa pagitan ng 0 at saka ng 5. So, ang sagot natin ay 430.5. Okay. So, anong gagawin nyo pag medyo nagdududa kayo sa sagot ninyo sa decimal? Tanungin nyo lang po sarili nyo. Ang minumultiply ko naman ay 100 plus lang, di ba? So, kapag ang naging sagot ko ay 4,000, ibig sabihin, kailangan kong ayusin ang aking sagot. Di ba? Okay, o, try naman natin. Paano kapag dalawa? Pa-mute please. Pag hindi sumasagot, pa-mute muna. Okay, ano yung 2 times 3?
6. 6. Okay. So, anyways, pagka minultiply na natin yan, ang kalalabasan yan ay lumalagapak na 43,296. Tandaan nyo, ang minumultiply lang natin ay 123. No? Ito lang yan. Sabi niya 123 times 3.52. So, parang inulit mo lang yung 123 ng tatlot kalahating beses. Tama? So, ibig sabihin, dapat hindi lalampas na 300 or 400 yung sagot mo. Diba? Pero ang nakikita natin dito, nasa 43,000 siya. Bakit? Kasi hindi pa natin na ilalagay ng maayos yung tuldok o yung pimple. Ngayon, ilan pong decimal places ang ginamit natin dito? 2. Dalawa. So, ganun din ang gagawin natin dyan. So, from the right, kembot ka ng dalawa kasi sabi mo dalawa ginamit mo dito. So, ang sagot natin ay 432.96. 96. Okay. Clear po tayo dyan? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. So, ngayon naman, pupunta tayo sa pa-mute please. Para maiwasan po yung distraction. Okay pa tayo sa addition, subtraction, and multiplication? Yes, ma'am. Yes. So, ngayon, pupunta naman tayo sa mundo ng division. Okay. Sino dito ang nalilito sa division? Type letter D for nalilito sa division. Sige, hintayin ko ang inyong mga response. Okay, saan po tayo nalilito sa division? Kung ano yung hahatiin, mga ganyan. Kung ano yung nasa loob kapag Yan, common question yan, ma'am. Buti na lang po sinabi mo. Thank you so much for your honesty. Kasi marami po ang nalilito dyan pero hindi inaamin. At dahil hindi inaamin, hindi nagagawa ng solusyon. At dahil hindi nagagawa ng solusyon, di tumbling. No, hula-hula na lang tayo dyan. Bahala na si Batman, no? So, ang gagawin natin ngayon, sisilipin natin yung division. Para once and for all, hindi na kayo ma-intimidate dyan. Okay? So, tutuparin natin ang ating pangako. Pangako sa'yo. Sabi ko sa inyo, pag umiyak ka, kapag kumanta tayo, naglalabasan ng mga insekto. O, sige. So, magde-division. Ganda ng boses, mama. Oh, thank you. Ninam. Dapat ganyan, makapalang mukha, di ba? Aba, sino ba naman ang magsasabi ng mga ganyan kung di tayo rin lang, ano? Sige, so division tayo. Yes, ma'am. Okay, division. Aalisin ko lang tong mga hechos diti para maiwasan ang ating distractions. Meron lang ako ina-adjust, guys. Wait lang. Kasi nag-inarts ang aking slides. Okay. I'll just remove the unnecessary writings. Yan. Magsisimula na tayo sa division. Okay. So, ang division po ay may iba't ibang mukha. No? Ang division, ang nakagisa natin ng elementary, ay horizontal. No? Halimbawa ay 100 divided by 5. No? Yan yung isang itsura niya, nakagisa natin. Meron din naman ganito. 100 divided by 5. Parang fraction. Minsan naman, para siyang nakaslant lang. 100 divided by 5. At yung kinakalituhan po ng lahat ay yung vertical na tinatawag. So, anong mahiwagang tanong? Alin ba dyan ang ilalagay ko sa loob ng kahon? Ang sagot po, kung ano yung nauna nyong basahin, yun ang ilalagay nyo sa loob ng kahon. Pakiulit nyo nga po, kung ano ang una kong babasahin, yun ang nasa loob ng kahon. Nga po, kung ano ang unang... Yan. So, 100 siya yung nasa loob at yung huli niyong binasa ang nasa labas. So, paano ba to? Ang gusto niya kasing tanungin, sabi niya 100 divided by hinati. No? Hinati, parang puso. Hinati. So, yung 100 daw, hatiin mo sa 5. Okay. So, iba ang style ng division. Magsisimula tayo lagi sa kaliwa. Okay. Sa mga merong microphone. Sabi nyo nga to, ilang 5 meron sa 1? Sabi nyo. Ilang 5 meron sa 1? Yan. Gamitin nyo yung native language nyo. O ilang 5 ba meron dito? Wala. 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 So, wala tayong ilalagay dyan. Okay? Ngayon, tanong yung sarili nyo. Pwedeng native language, Ilocano, Chabacano, whatever it is. Sabi nyo nga, ilang 5 meron sa 10?
Ilang 5 meron sa 5 meron sa 10. Pila ka 5 ang naa sa 10. Yan, pila ka 5 asa 10. O, ilan nga ba? Dalawa. Dalawa. Duha. Dalawa ang 5 sa 10. 2. Okay, ano yung 2 times 5? 10. Okay, 10. Bakit 10. natin minultiply? Para napipigan natin kasi baka may butal no? So, ilagay natin yan dito. So, ngayon, pigain natin. 10 minus 10 is what? 0. 0. So, almost finished na kayo. Kasi pag may 0 na, tapos na ang laban. Pero kung may naiwan kayong isang itlog dyan, pasamahin nyo at baka magtampo. Ano? Yeah. Bring up. Okay? So, for you to check kung ang sagot ninyo ay tama, imumultiply nyo itong dalawa na to. Okay? So, what is 20 times 5? Ano yung 5 times 0? 0. Laging 0 yan. Pag anything times 0. Ano yung 5 times 2? 10. Okay. So, pag ito ay sumakto dito, ibig sabihin, ang sagot nyo ay correct. Yan. Okay? So, ganyan tayo mag-divide. O, sige nga. Isulat naman natin yung 555 divided by 5. O, anong ilalagay ko sa loob? Yung 555 o yung 5? 555. Yung 555. So, gawin nyo yan sa papel nyo ngayon. 555. 101. Okay, ang nasa loob. And then 5 yung nasa labas. Okay, tanong nyo ulit. Native language, ilang 5 meron sa 5? Pila ka 5 1 naa times sa 5? 5. 5 minus 5? 0. O, meron ka pang i-divide dito. O, lagay mo yung isa lang muna. Tingi-tingi. Ilang 5 ulit meron sa 5? 1. Isa ulit. O, 1 times 5, ano yan? 5 ulit. 5 minus 5 is what? 0. Meron ka pang isang 5. Ibaba mo yan. Yan. Siya naman yung huhusgahan mo ngayon. Ilang 5 meron sa 5? 1. 1 times 5 is what? 5. And 5 minus 5 is what? 0. Okay, so i-check natin ngayon kung tama yung sagot natin. So 111 times 5. 5. What is 5 times 1? 5 times 1 ulit? 5 times 1 ulit? Okay, so tama ang ating sagot. Okay, good. Now, pupunta tayo sa yung dinidivide natin na may decimal. Paano kung 555.5 divided by 5? Pa-mute please. Naririnig po ang bata. Okay. So, alin ang ilalagay ko sa kahon? Yung 555.5 o yung 5? 555. 555.5. Isulat nyo na po yan ngayon, ha? Tapos, ang nasa labas ay yung single na 5. Nakita nyo yung nasa kahon nyo, may decimal, di ba? Okay, kopyahin nyo yung tuldok na yan. Kopyahin nyo yan sa taas. Yan. Para pag sumagot kayo, meron na siyang decimal. Okay? Nakopya nyo na yung tuldok? Tinapat nyo? Yes, ma'am. Okay, ngayon mag-divide na tayo. Ilang 5 meron sa 5? Isa. 1 times 5? 5. 5 minus 5? 0. May natitira pa. So, i-bring down mo yung nasa kanan na. O, ilang 5 ulit meron sa 5? 1. 1. 1 times 5? 5 minus 5? 0. Okay, meron pang natira. Pigain natin yan. O, bring down 5. O, 5 divided by 5? 1. Sa ulit. 1 times 5 is what? 5. 5 minus 5 is? 0. Meron pa. Yung 0.5 naman. O, sige. 5. O, we bring that down. O, sige. So, pag na-bring down mo na siya, ilang 5 meron sa 5? 1. Ilan? 1. Okay. So, 1. So, lalagay ko dito yung 5 and then 1. Teka lang, naggulo siya. So, anong sagot natin? 111.1. 1. 111.1. Okay. Alisin ko nga to. 111.1. Do you agree na 111.1 ang sagot natin? Yes po. Okay. Para sure, i-multiply natin. Okay. So, 5 times 1 is what? 5. Puro 5 yan, di ba? Okay. Sabi natin sa multiplication, ilang decimals ang ginamit?
1. Isa. Okay, so pag ito ay sumakto dito, ibig sabihin, tama ang ating sagot. Congratulations! Marunong tayong mag-divide kung may decimal yung hinahati natin. Okay, kumusta ang ating level of confidence? Nalilito pa ba dito o carry na? Carry po. Carry na. O punta naman tayo dito sa isa. Paano naman kung nananahimik yung 555? Tapos, yung pang-divide niya ang naka-decimal. Oh, di ba? Paano naman tayo dyan? Sige, tingnan natin yung 555 ang ilalagay ko sa loob, tapos yung 0.5 sa labas. Oh, madali bang sagutin yung ilang 0.5 meron sa 5? Madali, mahirap. Mahirap. Mahirap, so huwag natin gawin Mahirap yan, po. ha? Huwag na natin pahirapan ang sarili natin. So, ang gagawin natin silang parehong whole number. Full numbers. Okay. Para mas madali, di ba? Sa whole number nga, na-challenge ka, magde-decimal pa ba tayo? Sa dami ng problema natin, idadagdag mo pa ba yan? O, sige. Pa-mute please, naririnig po natin ang mga kusang nagaganap. Okay. So, ang 0.5 ay isang decimal. Ang 555 ay isang whole number. Paano natin nalaman ang difference? Yung decimal po may tuldok sa gitna. Yung pong whole number, wala pong tuldok sa gitna. Kasi ang tuldok niya nasa pinakakanan. Tama? Opo. Opo, okay. So, para mapunta sa pinakakanan ang tuldok ng 0.5, ilang kembot kaya gagawin ko? Isa. Isa. Isa lang. So, pag pinakembot ko yan, magiging full number na siya. Tama? Yes. Yes. Okay. So, kung anong ginawa mo dyan sa decimal mo, dapat gawin mo rin sa full number mo. Full number. So, since nandyan yung decimal niya sa pinakakanan, pakembutin mo rin siya ng isa sa kanan. Eh, anong gagawin natin dyan sa space na yan? Abay, lalagyan natin yan ng 0. So, yung 555 mo, magiging 5,550. magiging 5,550. Pwede na kaya natin i-divide yan? 5,550. Pwede na. Okay. So, yung nauna ang ilalagay sa loob. Okay. So, ilang 5 meron sa 5? Isa po. Okay. 1 times 5? 5. 5 minus 5? 0. Oh, meron pa. Natira. O, bring down mo yan. Okay. 5, ilang 5 meron sa 5? Isa ulit. Okay. 5 minus 5 is what? 0. 0. Meron pa ulit. O, baba natin yan. Halika dito. O, ilang 5 meron sa 5? 1. Isa ulit. Okay. 1 times 5 is? 5. Okay. Eh, 0 na yan. Anong gagawin ko sa naiwan na itlog dito? Bring down up. Bring it up. Up. Ayan. So, i-check natin ngayon, 1,110 times 5. Ano yung 5 times 0? 0. Okay. Tapos yung 5 times 1? 5. Okay. So, anong sagot natin? 5,000? 5,500. 5,550. Sino po ang may calculator ngayon? Paki-type niyo po yung 555 divided by 0.5. 555 divided by 0.5. Tama. Ano pong sagot? 5,000. Divided by 0.5. 1,110. 1,110. How about the others? Yan din po ba ang sagot na lumalabas sa inyo? Check natin yung calculator. Yes. Try nyo naman to. 5,550 divided by 5. 1,110. O, pareho, no? So, pagkatiwalaan nyo po ang proseso na ito. So, pag ginawa nyo to sa testing center, wag na kayo magtatanong, "Uy, tama ba yung ginagawa mo?" Tama po yan. At para mas tumaas ang confidence nyo, katulad ng sinabi ko kanina, paulit-ulitin nyo ang proseso na to. Habang wala pa kayo sa testing center, i-quiz nyo yung sarili ninyo. No? By the way, screenshot nyo na nga pala to. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay? So, on an ordinary day, pag wala kang ginagawa, sabi mo, try ko nga yung 339 divided by 0.03. Mga ganyan. Okay? So, ngayon, gagawin muna natin tong ano? Whole number. Gagawin mo Whole muna number. siyang full number. Whole Okay. number. So, ilang kembot para mapunta yan sa pinakakanan?
Dalawa. Dalawa. So, magiging 3. Eh, di ilan din ang gagawin mong kembot dito sa 339? Dalawa. So, ilang 0 idadagdag ko? Dalawa. Dalawa. So, yung 339 magiging 33,000. 33,900. So, gawin natin ngayon yan. 33,900 divided by 3. Okay. Ilang 3 meron sa 3? 1 times 3? 3 minus 3? 0. Meron pang 3 sa baba. Bring it down. Ilang 3 meron sa 3? Lagay mo yung 1 sa taas. Tapos, 1 times 3? 3 ulit. Lagay mo sa baba. 3 minus 3? 0. Ano pa natitira natin? 900. Okay. So, yung 9 muna. 9. Ilang 3 meron sa 9? 3. Tatlo. 3 times 3? 9. 9 minus 9? 0. Anong gagawin sa dalawang itlog na natira? Bring up. Bring up. Anong sagot natin? 7,300. Okay. I-multiply natin ngayon yan sa 3. 3 times 0? 0. Dalawa yan. 3 times 3? 9. 3 times 1? 3. Tama ba sagot natin? Yes po. Good job. Good job. Okay. So, maliwanag na ba kung paano tayo mag-add, magsusubtract, mag-multiply, mag-divide ng whole numbers at saka ng decimals? Okay na. Bati na kayo ng decimals. Yes, ma'am. Ayan na. So, ganito. Yung mga estudyante natin sa 3A, 3B, 3C, 3D, nakapila na po sa Google Classroom ang mga quiz natin ng manual addition, subtraction, multiplication, and division with whole numbers and with decimals. Matanong ko kayo ngayon, kailan nyo kaya yung mabibigyan ng panahon? Kasi walang deadline yan eh. Hindi ako nagbibigay ng deadline sa quiz. So tingin nyo, kailan nyo pwedeng subukan yung division? Kailan? Later, pag-uwi. Later pag-uwi. Excited na. How about the others? Kailan nyo gagawin yan? So 67 na kasama kong estudyante ko ngayon. Tomorrow, ma'am. Tomorrow. Pagkatapos dito. Pagkatapos nito, si Franny ngayon na daw. Sige. Ay, ang mga kaluluwang kasama ko ngayon, magparamdam kayo at galawin ninyo ang baso. Mga kasama ko sa Zoom, nasa 68 kayo ngayon. Iba't iba. 3A, 3B, 3C, 3D. Ayan, sabi ni Jen, this night. Sabi ng iba, bukas. Sabi ng iba, mamaya. Sabi ni Harvey, tomorrow during break. Good job. Pag ginawa nyo yan mag-isa, nang hindi ko kayo kailangang i-convince, that means you're already mustering the courage to do something on your own. Nagtitiwala na kayo sa sarili nyo na kaya nyo yan gawin mag-isa. Kasi ang tanong, kasama nyo ba ako sa testing center sa March 3? Hindi. Kasama nyo ako in spirit. I'll be there for you, no? Yes. Yes, of course, no? But physically, I will not be there to guide you. 6 times 3, ganyan, mga division. Hindi ko kayo gag-guide. Bakit? Hindi nyo na ako kailangan doon. Diba? Bakit? Kasi naghahanda na kayo ngayon eh. You know, yung mga nag-attend ngayon dito sa Zoom, yung mga manonood ng recording natin sa Zoom, mga nag-attend ngayon sa Facebook natin, alam nyo ba, kayo yung talagang nagtatagumpay kasi kayo yung tipo ng tao na pag meron kayong nakitang kahinaan, hindi nyo tinatakasan. Well, siguro before tinakasan natin. Pero ngayon, nag-decide kayo, hindi. Wala akong palalampasin na basic operations. It shows how wise you are kasi alam ninyo, paano ako magluluto ng ulam niyan? Wala akong mantika. Parang ganon. Kasi ang basic operations, basic ingredient yan ng ating niluluto, no? Kailangan natin yan. It shows how determined you are to finally pass this exam. At para sa mga first-time takers, it shows na hindi nyo ito binabaliwala. At sa mga magte-take for the first time, congratulations in advance. You're on the right track. Huwag lang kayong magpapabaya. At huwag nyo namang hayaan din na kayo ay maparanoid. Yung mga overthinking, iwas overthinking. Sino mga overthinker dito? Type letter O, umamin kayo. Sinong overthinker? Yan, overthinker, no? Kasama po ako sa inyo. Kanya din ako dati. May inisip kang isa, nag-branch out na siya pagka dami-dami ng nakitang senaryo, no? Unfortunately, minsan negative yung lumalabas.
So, dito sa ating course, tuturuan din namin kayo kung paano kayo mag-focus, paano nyo pakakalmahin yung sarili nyo, paano kayo magiging present. Ano ibig sabihin ng present? Hindi nyo iniisip yung past. Sino sa inyo mahilig mag-isip o madalas napapaisip kahit ayaw nyo? Napapaisip sa past, type letter P. Yan. Yung past na iniisip nyo, matamis ba yan o mapakla? Mapait, mahapdi, maanghang, mapait. So, Sobrang pait. sobrang pait. Okay. Na pagka Marigoso. hanggat maaari, ayaw mo na sanang isipin, di ba? So, dito sa AMV, meron tayong exercises para tulungan kayo na hindi kakalimutan yung nakaraan. Kasi nangyari na yan eh. There's nothing we can do about it. Tanong ko sa inyo, sinong may susi sa nakaraan? Meron? Sabi nyo sa akin, babalik ako. Type letter S. Meron? Sinong may hawak? Wala, ma'am. Wala. Ah, sige lang, Zai. It's okay, it's okay. Oo. Walang may hawak niyan. No? Kung meron mang time travel, hindi pa inaccessible para sa atin. Sino sa inyong nakabalik na sa nakaraan? Meron? Wala. 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 Yung mapait na pinagdaanan natin, good news, pinagdaanan mo na yan. Tapos na. Yes, ma'am. Tama? Tapos na. No? Yung trauma, I understand, hindi yan madaling i-overcome. Walang may karapatan na magsabi sa inyo na, kalimutan mo na yan, kaya mo yan. No. No? Walang tao na may karapatang magsabi sa inyo na, dapat ganito gawin mo, dapat ganito gawin mo. Kasi wala pong ibang tao na nakaranas yan kundi kayo. Tama? Kayo Yes, lang. ma'am. And yung circumstances nyo, Tama. yung strength na natitira sa inyo during that time, hindi rin namin alam kung gaano kayo kahina nung nangyari yan. Kasi pustahan tayo. Kung malakas kayo mentally when that happened, babrush off nyo lang yan, di ba? Kaya lang, baka ang nangyari kasi nung naganap yan, nagkataon, medyo nagkasunod-sunod o nagkasabay-sabay na rin yung mga pangyari sa buhay natin. Masakit. No? Nakakahiya. Humiliating, degrading. Yes, we acknowledge that and we can honor that. Hindi natin babaliwalain yung nakaraan. But, what do we want to happen in the future? Of course, we want something better. Tama? We want something better. Do we want something better? Of Yes. course. Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay. So, hindi natin babaliwalain yung nangyari sa nakaraan. Pero magfo-focus lang tayo kung nasan tayo ngayon. Kasi kung nasan tayo ngayon, yan yung bubuo ng kinabukasan natin. Right? Tama po. So, ako, I've been traumatic experiences throughout my childhood and so on. Meron tayo talagang mga hindi magandang pinagdaanan sa buhay. But I would like to ask you, subukan nyo lang na i-appreciate kung nasaan kayo ngayon. You're no longer there. You're no longer in that situation. Kung ilang dekada man yan, kahapon man yan nangyari, kahit kaninang alas 8 yan nangyari, alas 8 pa rin ba ngayon? Hindi na. Hindi na. It's no longer happening now. So what I'm asking you to do is stay where you are now. Nasa 9:27 ka na po ng gabi. So kung nakaaway mo yung boss mo, inaway ka ng kung sinong tao, binuli ka, binastos ka kanina, hindi ka na po binabastos ngayon. Tama, mali? Tama. Tama. So we have to also try to avoid hurting ourselves. Ha? Yes. So meron tayong reaction, di ba? Grabe, nakaka-offend naman yung sinabi ni boss. That's a reaction. And a reaction lasts for what? A few seconds, di ba? Ang reaction, Yes. nagre-react ka, nagulat ka, you were taken aback, napahiya ka, nainis ka, nagalit ka, nalungkot ka, and so on. That is a reaction. Ang tanong, what is your response? What are you going to do about it? No? Kung halimbawa, it's not something that you can win. Kunyari lang. No? May mga bagay na hindi natin kayang ipanalo sa ngayon. Kausap ko yung mga estudyante ko nung Sunday, may problema sila sa trabaho. We cannot win.
all the time. Yes. So Tama. we have to remember that. We cannot win all the time. May kilala ba kayong tao na lahat ng kaaway niya nanalo siya? Wala po. Lahat ng kaargumento niya, panalo siya, tama siya. Minsan, Minsan lang, di ba? So, let us accept that sometimes we win, sometimes we don't. Sometimes we lose. Correct. yes. Okay? Yes. Sometimes we Yes. succeed, sometimes we don't. That's Yes. okay. That's okay. Huh? Sometimes people are nice to us, sometimes people are mean to us. Yes. That's life. Correct. Diba? Sometimes people respect us, sometimes people are rude to us. That's okay. Yeah. That's life. Correct. Sometimes people really appreciate what we do. Sometimes they don't care despite Correct. our efforts. Yes. Diba? Correct. But what's important? How they see us and how they treat us, or how we see ourselves and how we treat ourselves. We can never change anyone. Never. Yung mga nang-api sa inyo in the past, siguro, I don't know. No one can give excuses for them. We do not know why they did that to us. We will never know. Kahit gaano sila ka-mean, sama ng ugali nila, demonyo sila, mga pampun sila ni Satanas, wala silang ginawang matino sa buhay. Bakit ako? Ganyan-ganyan. Marami tayong questions, but can we answer everything? Can we? No. No. No po. Life does not have to be perfect, but Yes. it can be good enough for us to still be happy. Yes. Yes. So do what we can. We have to do what we can to find joy, to plant joy in our hearts, in our minds, in our body. Pwede bang pasayahin ang katawan mo? Yes. Huwag kang masyadong maglinis ng bahay. Pinaparusahan mo sarili mo eh. No, no more punishing, ha? Wala na yung sobrang regret natin. Minsan, sobrang guilt natin. Hindi tayo natutulog na maayos. Hindi tayo kumakain ng masarap. Hindi tayo nagpapahinga kasi feeling natin, I don't deserve to rest. I don't deserve this because I did something wrong. Tandaan niyo yung sinabi ko sa inyo kanina. Ito, perspective ko ha. It's up to you if you want to agree or not. It's entirely, of course, that's your right. No? Iba-iba tayo ng perspective. Pero sa akin, para mas magaan ang buhay, yung mga may maling ginawa sa'yo before, we can never understand them. Never. No? May himala na lang kung naintindihan mo sila, nag-empathize ka, napatawad mo. But kung hindi mo sila mapatawad, that's just how it is. No one can force you to forgive someone. Diba? So, hayaan mo na lang yon. And at the same light, minsan, hindi rin natin mapatawad ang sarili natin. Diba? Tama. So, what are we going to do about it? Are we going to suffer as long as we live because of something we did that No. was unfair to other people? Na, No. well, it's up to you. Pwede ka namang magpenitensya your entire life, but then again, the reason you're here is you want something better. Correct. Diba? So, let's just be here. Where am I now? Tapos na ako doon. Yung ginawa kong mali, tapos na yun. Yung ginawa sa akin na mali, tapos na yun. Pwede natin balikan yan, but it's like watching a horror movie or over and over again. Nandito ka sa February 6, 9:31 p.m. Pero yung isip mo, nandun sa decades ago, yesterday, last week, nung may nambasto sa'yo and everything. So that is draining your energy. So naghihilahan yung attention mo. Gusto mo ng better future, pero nakatingin ka sa likod. Wala Mababangga ka. rin. Diba? Mm. How can you Yes. get your destination? Pawaring-waring ka nun. Diba? Another thing, be here. Be with yourself. Make yourself happy. Wag na tayong titingin sa ibang tao. Kailangan ko itong ipasa kasi yung katrabaho ko prof na. Kailangan ko ipasa kasi yung mga tao sa ilalim ko hindi ma-promote. Kailangan ko ipasa kasi yung mga pinsan ko, ganito, ganyan, ganyan. If you want to go straight ahead, but you're looking at other people, doon ka pumupunta sa ibang tao na yun. You're not thinking of yourself. You're thinking of other people. Diba? Think of yourself now. Ano ba talagang gusto kong gawin?
Let's just try it. I will not do it for other people anymore. Whatever you do today, do it for yourself. Wala na tayong pakialam kung anong sasabihin nila. Ano ba yan? Nakailang take na siya. Ano ang pakialam mo? Diba? Yung pinagdadaanan ko, hindi mo pinagdadaanan. Yes. Yung problema ko sa pamilya ko, sa personality ko, problema ko sa sarili ko, hindi mo alam yun. Diba? If Correct. you can solve my problems for me, go ahead. Please. Para makapag-focus ako sa mga iba kong gustong gawin. But if you cannot solve it for me, if you cannot answer the mysteries for me, please, just let me be. But the problem is, people won't let us be. They will always have their opinion. Tama? Tama. Oh. Because everyone has their opinion. Kayo, may opinion din kayo sa kung kani-kanino. That's just how life is. Their opinion does not necessarily mean it's the truth. Am I making sense? So just be here. Nasaan ako ngayon? 9:34 p.m. February 6. Ang tanong ko sa inyo, kayo ba ay nabuhay na ng February 6, 2024 before today? This is your first February 6, 2024. Tama? Yes. And tomorrow is your first February 7, 2024. Yes. So we will never know what's gonna happen tomorrow. Yes. Whatever Correct. happened today, we never foresaw it. No one knew kung anong pag-uusapan natin today. Sabi ko, mag-aaral tayo ng math. Ano pinag-uusapan natin ngayon? Staying present. No one knows. And that's the beauty of Correct. life. Meron siyang mystery. And wouldn't it be great if you just focus on what's here now and kung ano yung possible na mangyari in the future na positive? Guess what? This is your life. And the main character in this story is you. So yung turnout na gusto mong mangyari sa story mo, guess what? You are the main character. Ikaw ang driver. Of course, doon sa mga may faith, you ask for the divine guidance. Oh, God's guidance. But then again, who does the thinking for you? You do. Who does the actions? You do. So basically, this is good news because we are in charge of our destination. Diba? So if we want to pass, nasa sa atin na yan kung gusto nating pumasa. Yes. I am going to pass because I want to pass. I'm not going to pass because I want to impress other people. Mabigat yun. No? Mhm. If you're doing it Yes. for other people, I mean, I know dito sa Pilipinas and most Asian families, ano? Ako nga 46 na eh. Decisions that I make, I still want to make my parents proud kahit na wala na sila dito. You know, when I have an accomplishment, I give I stay quiet for a moment. I will say, "Pa, Ma, I hope you're proud of me." You know? But then again, if you think about it, what do our parents really want for us? Our parents want us to be happy. They want us to be established. They want us to be okay before they go or after they go. Tama? Diba? That's what our parents want. They don't want, kung halimbawa masinabi, kasi yung nanay ko pinilit ako, because what they thought is gonna be good for you. Kasi limited din lang naman yung alam nila. Nung araw, generation ko, ang alam lang naman na profession nun, teacher, engineer, doctor. Very limited lang, no? So, whatever happened in the past, honor it. Do not forget about it. You have to acknowledge that it happened. But you also have to treasure what you have now. Yung health mo, kung okay pa siya, be thankful for that. Diba? Kung meron kang mga tao na sumusuporta sa'yo ngayon, be thankful for that. Focus on appreciating what's here now and then try to use that to make a better future for you and the people you care about. Am I making sense? So, ito mga sinishare ko sa inyo ngayon, pinag-uusapan natin. Kasi ang exam, hindi lang yan basta matuto kang mag-add, mag-subtract, and everything else. No, it's not that.
50% of the reason people do not pass is because they're so distracted. Ano ba usually yung iniisip pagka mag-exam? Natatakot, kinakabahan, nagdududa. Ba? Bakit natatakot? Baka mag-fail ako. Ba't mo iniisip mag-fail ka? Kasi nag-fail ako before. See? Always looking backward. Bakit ka kinakabahan? Kasi hindi ko sure kung papasa ako. Bakit mo iniisip na baka hindi ka pumasa? Kasi hindi ako pumasa last time. So it's always going back. So how about now? We try to just focus on what's here and what we want to happen ahead of us. So yung mga nagsasabi na, magma-manifest ako. Manifestation cannot be effective if you're doing it for other people. Manifesting is for yourself. That's the most effective. Bakit? Kasi ang manifestation requires action. Hindi lang siya, I claim it, I claim it, I claim it. No. So kayong mga nagma-manifest ngayon at nag-aaral, sinasabay nyo na ng action yan, di ba? You're already doing your part. But, ang CSE po ba ay nasa future o nasa past? Future. 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 So dapat yung mind nyo nasa future din. Diba? Kasi kung yung gusto nyo nasa future, pero ang iniisip nyo lagi yung nasa past, maghihilahan yan. No? At kung ang lagi mong iniisip ay past, bumagsak kasi ako, hindi kasi ako nag-fail, wala na. Lalayo ka na sa future mo. Yung future mo, mahihila mo na siya sa past. And before you know it, yung future mo, magiging katulad ng past mo. Kasi yun ang lagi mong ina-attract, yung past. Don't attract the past anymore. You cannot bring it back. No one can. As far as we know. Diba? We cannot bring it back. But there's always a chance for us to have a better future which will eventually become a better past. Ako, mas gusto ko yung susunod na mga past ko. Mas magaang kaysa dun sa mga nauna. We always have a choice. Okay? So yan. Nang time natin ngayon ay 9:40. Nagsimula tayo ng 8:00. Sana meron tayong natutunan, lumakas ang loob natin, at dun sa reflection natin, sana may nakapagmuni-muni tayo ng konti. No? So I'm wishing everyone a pleasant evening. Get the rest that you deserve. Tapos tomorrow po magkakaroon tayo ng session. By the way, sa mga kasama ko dito sa Zoom at saka sa mga nanonood sa Facebook, Wednesday, tomorrow, is going to be the last free webinar natin. Ha? Last na po yan na free. Bakit? Kasi aalagaan ko na po at tututukan ko na ang mga enrollees natin. Dumadami na po sila. Kailangan po maging fair din ako sa mga enrollees natin para maalagaan ko sila ng husto at makapag-prepare ng 100% para sa CSE natin. Okay? So tomorrow po meron na naman tayong isang free session. So take advantage of that. Sa mga kasama ko sa 3A, 3B, 3C, 3D, i-announce ko po ang Zoom details tomorrow morning. Okay? So sana nakatulong yan sa inyo. Magpahinga na. God bless you all. And congratulations in advance. Bye guys. Take care. Thank you po, ma'am. Thank you, Ma'am D. You're welcome. Thank you din po. Good night guys. Ingat. Thank you, Ma'am. Yung mga uuwi po, mag-ingat sa pag-uwi. Bruno, ingat sa pag-uwi. Bye. Ma'am. Bye, ma'am. Bye. Bye-bye. Take care guys. Ikaw rin, ma'am. Take care. Ingat, Jose. Bye-bye.